Sa paghahanda sa epekto ng El Nino at lagay ng mga dam sa bansa. Kasama po si Metropolitan Waterworks and Sewerage System Division Manager, Engineer Patrick Dizon. Engineer, magandang tanghali po. Welcome to Bagong Pilipinas ngayon in person. Yeah, magandang tanghali po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig po at nanonood po ng inyong pong programa. Sa ngayon, Engineer, kumusta po ang inyong mga paghahanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa bansa? Kanina sinabi ng Pag-asa, record-breaking yung warmth na mararamdaman natin sa Mayo at even before that, no, April, May, June. Yeah. Actually, Nina, nung nag-advise sa atin ang Pag-asa na magkakaroon nga ng El Nino this summer hanggang June, ay kami po, last year pa lang po ay nag-prepare na po. Nag-implement na po kami ng mga ating mitigating or augmentation measures para magkaroon ng additional na water sources po. No? So sa ngayon po ay ongoing po yung construction po natin ng mga water treatment plants dito sa ating areas po ng Laguna Lake. So dalawa po yung planta po natin na na-complete na po yung isa actually. No? Noong December ay inaugurate po ito ng ating Pangulong Marcos. At yung pangalawa, ito ay sa may Pakil na Laguna, na around 50 million liters per day din po ito. At amin po itong i-inaugurate within this month or this quarter din po. So kasabay din po nito ay nakapag-prepare po tayo sa ating Angat Dam. Sa kaalaman nyo po is 90% of our water nanggagaling sa Angat Dam, no? Na sinusuplayan po natin dito sa Metro Manila at karatig na probinsya ng Cavite at saka Rizal, saka Bulacan. So sa ngayon po ay nasa 213.49 meters po yung elevation po niya. So mas mataas po ito dito sa ating tina-target na normal water elevation na 212. So this summer po ay ina-assure po natin ng ating mga kababayan na magiging sufficient po yung tubig po natin. Engineer, so nabanggit nyo nga po yung Angat Dam. So nung ito pong matapos ang taong 2023, nagkaroon po nga daw ng request sa National Water Resources Board na pataasin pa hanggang 214 meters ang Angat Reservoir. So, I'm guessing po, based po sa sinabi niyo po, na-approve ho ito. Yeah, tama po, no? So, nabanggit ko nga kanina, ang normal water elevation po ng Angat Dam is nasa 212. So, ni-request po natin ito na papataas po hanggang 214 at na-meet naman po natin ito dahil po sa nagulan during this Christmas season. So, naging effective po yung ating pagtitipid na naganap for the last year. So, na-hit po natin yung ating target. Beyond pa nga po doon sa 212 meters target po natin. But are we going to request anytime soon po for additional increase po? Sa ngayon po, Ms. Nina, ay mini-maintain na lang po natin yung 214 kasi it's part po ng preparation po natin for the structural integrity din po ng ating dam. So, hindi po natin ito pinapataas. Saka, we're expecting rin po na since nagulan ngayon sa ating Angat Dam this hour, so nasaturate na rin po yung ating watershed at pababa na rin po yung tubig po niya. So we're just maintaining po yung level po ng elevation ng dam po natin sa ngayon. So, Engineer, if this level is maintained, whether or not umulan ng malakas or talagang matinding drought, no, mainit, so hindi tayo magkukulang sa supply dahil napuno na po doon sa ideal ang ating dam or mapupuno ito doon sa sinasabi niyong 214 meters. Yeah. Sa ngayon po, yun po yung ginagawa po ng ating Angat Technical Working Group. So kasama po namin ng National Water Resources Board, which is yun po yung chairman po natin, MWSS, National Irrigation Authority, saka si Pag-asa rin po, kasama din po natin dito sa grupo na to. So we are managing po yung mga releases po ng ating dam para hindi po sumaid po yung ating dam kasi base po sa historical na trend po ng ating elevation, pagdating po talaga ng summer ay pababa po yung ating elevation ng ating reservoir. So yun po yung iniwasan po natin yung masaid po yung ating dam. So masasabi po ba natin na walang magiging water interruptions ngayong taon dahil sa El Nino? At kung meron, ano po ang magiging posibleng dahilan nito? Yeah. Ms. Nina, may iba't iba tayong reason kung bakit nagkakaroon ng water interruption. Ito yung ating mga
leak repair, plant maintenance, pump station maintenance, yung mga meter replacement po natin. So ito lamang po yung nakikita po natin ng mga reason kung bakit po magkakaroon ng interruption. Kasi sa ngayon po, nabanggit ko nga po ay sufficient naman po yung ating tubig na nanggagaling sa Angat Dam at kasama na rin po yung mga augmentation measures na nagawa na po natin sa ngayon. So, Engineer, bukod pa po sa El Nino preparations, ano pa po ang mga programa at proyekto na tututukan ng MWSS sa taong ito? At ano ang magiging pakinabang nito sa ating mga kababayan? Sa ngayon po, ay ini-implement po natin itong ating tinatawag na water source security roadmap. So, meron po kaming 3 pillars po dyan. Una po ay yung re-engineering of our existing water supply kasi sa ngayon po yung mga existing na facilities po natin, yung mga aqueducts and tunnels po natin, 1930s pa po, 1940s pa po ito na-construct. So kailangan na po natin itong i-repair. So ongoing po yung rehabilitation po namin ito at hopefully matapos namin by the next year po yung mga implementation na to. So pangalawang pillars po natin, ito yung short water sources projects po natin. Yung mga modular water treatment plants, yung mga maliliit na mga dams po natin, like yung Wawa Dam, which is ongoing din po sa ngayon, na we are targeting to implement it or operate it by 2025. At yung pinakamalaki po natin, ito yung mga long-term water sources projects po natin, ito yung Kaliwa Dam projects po natin. Na that we are targeting din po to complete the project by 2027. Kasi sa ngayon po is ongoing na po yung ating pag-implement or pag-construct po ng mga dams na to. Okay, magandang balita po yan mula po sa inyo dyan sa MWSS. Mas marami na tayong water treatment plants sa ngayon na inaugurate nyo na and more dams in the future. So, sana po magtuloy-tuloy po yan. Maraming salamat po. Sa inyong oras, Metropolitan Waterworks and Sewerage System Division Manager, Engineer Patrick Dizon.